Ano po yung sinasabi sa batas po natin na attorney, kailan ba nagiging early campaigning or labag sa batas yung pangangampanya kahit hindi pa panahon ng pangangampanya? Opo, no? Para nga po sa national local elections na ang gumagabay na po ay Republic Act 9369. Hindi na po ang Omnibus Election Code. Lumalabas po practically wala na pong tinatawag na premature campaigning. Bakit? Kasi kahit pong mag-file ng COC by October 1 to 8 o yung Certificate of Nomination and Acceptance ng Party List, kahit nga po mag-file ng November 4 to November 9 yung ating mga political parties at legislative district representatives, ayon sa batas, hindi pa sila maituturing na kandidato at ang lahat ng mga pagbabawal sa bawat kandidato ay magiging in effect o lalapat lamang sa kanila mula po March 28 para sa local, February 11 para po sa national. At ayon din po sa desisyon ng Korte Suprema sa Piñera versus Comelec, talagang hindi pa po sila kandidato. So yung tinatawag po natin na premature campaigning, kaya na nakikita natin ngayon na marami ng may tarpaulins at kampanya, hindi pa po yan mababawalan ng Comelec, hindi pa po sila gumagawa ng paglabag sa batas dahil ayon po sa ating batas, sa desisyon ng Korte Suprema, hindi pa sila kandidato. Hindi rin yun magiging saklaw ng SOSE na na hinihingi ng COMELEC din? Hindi po, dahil po isa sa requirements po at isa sa elemento ng pagkakasubmit ng SOSE, ikaw dapat ay kandidato na at magiging kandidato lang po sila on the day 1 of the campaign period. And meron din po kayong bago na ipatutupad para sa darating na halalan itong yung sa withdrawal or substitution, attorney? Tama po Sir Sir Admar, no? Kung dati po natatandaan nyo, nakapag-withdraw, nakapag-substitute, around November pa nga, meron pa nga time, December po, hindi na po yan ngayon papahintulutan. Ano ang bago? Filing ng COC, filing ng CONCAN sa party list, filing ng mga intent na mga certificates of nomination ng Bangsamoro. Pwede po yan mag-withdraw, mag-substitute, basta sa pagitan po ng filing period, meaning October 1 to 8, para doon sa mga nabanggit na party list, senator at local government candidates. At sa November 4 to 9, yung certificate of nomination naman ng sa Bangsamoro. Pagkatapos po ng periods na nabanggit ko, ano ang mangyayari? Pwede pa rin naman silang mag-withdraw. Pwede pa rin may umalis voluntarily. Pero ano ang consequence po nito? Hindi na sila papahintulutang palitan pa o baguhin ang listahan o magsumite ng bagong listahan. Final na po yan pagkatapos ng October 8. At ang mangyayari po dyan, kung sakali mang pong merong mamamatay o madidisqualify or ma-incapacitate, yan lamang po ang pagkakataon na papayag at papahintulutan ng COMELEC na mapalitan sila. Pagdating sa voluntary withdrawal, hanggang October 8 lamang po ang substitution. Alam po natin yung naging epekto doon sa halalan sa Negros Oriental, attorney, di ba? Nagkaroon ng kaguluhan doon kasi later na lang, no? After na ng mismong eleksyon, dinisqualify yung mismong isa sa mga kandidato doon na naging sanhi talaga, no, ng kaguluhan din sa Negros Oriental. So, dito po sa usaping ito, attorney, magkakaroon po ba kayo ng deadline na bago pa man mismo ang halalan o di kaya yung mismong pag-iimprenta ng balota, settled na yung lahat ng mga yung kumbaga tatakbo at kung may mga nuisance candidate man dyan, mabubura na po para medyo maiwasan natin itong mga kaguluhan kagaya po nung naganap dun sa Negros Oriental, attorney? Opo, tama po kayo. Kaya nga po yan yung pahayag namin na October 1 to 8, wala nang extension sa filing ng COC, wala na rin pong withdrawal, wala na rin substitution pagkatapos niyan. Dahil ang balak na po ng COMELEC sa pagitan po ng October, yung pong maisasampang kaso na petition to cancel or deny due course sa COC, yung disqualification, yung petition to declare as nuisance candidate ay ma-resolve na namin on the division level by October. At kung meron man po magpa-file pa ng motion for reconsideration, gusto namin matapos na po yan by November, nang sa gayon by December po malinis na ang listahan ng ating kandidato at masimulan na po namin ang pag-iimprenta ng balota. So December yung ninyo, yung mismong pag-imprenta ng balota. Paano po kung aakyat din siya sa Supreme Court, attorney? Malinaw naman po ang patakaran at rules of procedure ng COMELEC dyan. Immediately executory po ang bawat desisyon, lalo ng Commission and Bank sa mga ganyang klase ng petisyon na nabanggit. Unless makakakuha sila within 5 days from the promulgation or notice ng desisyon na yan, makakakuha sila ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema, ay tuluyan po namin silang aalisin sa listahan.
So kumbaga meron kayong sapat na panahon para linisin ang lahat ng mga pangalan ng mga kandidato at nang sa gayon ay hindi na magkaproblema lalo na after ng halalan kasi after niyang halalan marami din kayong matatanggap na mga reklamo din mula sa mga natalo ng mga kandidato. Tama po, Sir Admar. Kaya nga po ito bilang pagdadagdag sa transparency efforts ng COMELEC, yung pong lahat ng certificates of candidacy, lahat ng certificates of nomination and acceptance ay ilalagay namin sa aming website within 2 weeks po ng ating filing dyan. Para po yung ating mga kababayan yung gusto pang mag-file ay masampahan na ng kaso at wala na magreklamo pa na hindi nila alam o kaya po hindi sila nabigyan ng pagkakataon makapagsampa ng mga petisyon. Meron pong sapat na panahon ayon sa ating COMELEC rules at mabigyan din po, tama-tama rin, mabigyan ng COMELEC ng sapat na panahon na resolbahin po ito nang sa gayon maayos ang ating listahan ng kandidato, pati na rin ang balota. Balikan ko lang yung mall voting. Marami ding mga nagtatanong kung ano po ba ito. Marami na bang mga malls din ang nagpapahayag? Kasi alam natin, hindi lang yung mga kilalang mga mall na maraming mga branches sa iba't ibang lugar. Meron din, di ba, sa mga probinsya, sa mga lalawigan, mga bayan-bayan, meron din silang sariling mga mall doon. Pwede po ba silang magbigay ng intent lang na, pwede kaming mag-cater sa mga mall? Kasi alam natin, itong mga dalawang kilalang mall lang ba ang pwede open ba ito sa lahat, attorney? Ay, opo, open po ito sa lahat at umaasa nga po kami na sa pagiging successful ng mall registration ay kasunod na rin magpapahayag at madadagdagan pa yung aming 171 mall partners nationwide. 171 na po ang naghahanda para po makasali dito sa atin sa mall voting at inaasahan po namin madadagdagan pa yan. Kasi ang nagiging problema lamang po ng ibang malls ay wala silang sapat na espasyo para doon po mag-conduct ng voting at registration at alam ko po, ginagawa nila ng paraan yan. In fact, pagkatapos po ng aming programa sa mall registration ay meron pa po mga nagpahayag na dito sa Luzon nahahabol sila kaya po sabi namin marami ang pagkakataon pwede tayo sa halalan makipartner sa kanila. Pero yung mga balota, saan po ito dadalhin? Meron pa rin pong lugar kung saan ito dadalhin ito mga balota para sa pagbibilang, hindi doon mismo sa mall magbibilang? Hindi po, doon na po dahil magdadala po mismo tayo ng makina po doon. Doon na sila boboto, nandun ang automated counting machine. Doon magaganap sa loob ng presinto nila yung kanilang tinatawag na counting of votes. Meron na rin pong transmission doon. So pagkatapos lamang po dadalhin kasi dinadala kasi ang bawat balota, bawat ballot box. Dito binabalik po yan sa Treasurer's Office. Hindi po kasi yan nahahawakan ng taga-COMELEC. Ayon sa Omnibus Election Code, ang balota po ang nagdi-distribute niya na yung ating mga city or municipal treasurers. Pagkatapos magamit ang mga balota na yan at nasa loob na po ng ballot box, ang ballot box mismo ay bumabalik at binabalik ng mga teachers at electoral boards pabalik sa mga treasurers na nabanggit. Hindi po yan nasa kustodiya ng COMELEC. Matatanda natin sa nakalipas na halalan, attorney, nagkaroon talaga ng mga lugar na may mga gulo, di ba? At meron nang nagsasuggest na i-postpone yung mga or later part na lang sila magkakaroon ng election. Sa darating ba na midterm election, sa kasalukuyan ay sabay-sabay lahat. Wala pang kumbaga late muna sila para matiyak yung kaligtasan. Sabay-sabay lahat ang election po, attorney. Ay opo, sabay-sabay po. Napatunayan natin yan. Noong 2022 elections na na-reduce natin yung election-related violence sa 23 lamang. Nagsimula po yan mula noong 2010, halos 400. Naging 200, naging 100. At noong 2022 elections, 23 incidents na lamang yan. Inaasahan din po namin na mas mababawasan pa namin yan itong 2025. At kahit nga po may mga election-related incident, wala po tayong history noong 2022 elections ng failure of elections kahit sa anong munisipyo. Kaya ganun din po ang patakaran. Tuloy ang halalan at gagawin ng COMELEC ang lahat ng kaya niya katuwang ang aming mga partners na agencies tuloy po sa lahat ng presinto. Attorney, doon lang po sa mga makinang gagamitin natin, may mga major o minor problems pa ba tayong nakikita na experience po doon? At yung delivery po nito, ilang mga automated machines po ang ating gagamitin sa eleksyon? Wala po kami nakikitang problema. In fact nga po, ngayon po ako ay nandito sa Kalinga State University, sa Tabuk, Kalinga. Hindi pa man po simula ng aming ACM Roadshow ay dinadala na namin sa iba't ibang bahagi ng bansa yung ating mga ACM para i-demonstrate at wala po kaming nakikitang problema. Patungkol naman po sa delivery, advance pa nga po ang ma-deliver ang Miru. Inaasahan lamang po namin nung
Agosto na 20,000 lang ayon sa milestones. Ngunit ang na-deliver po nila ay nasa 24,000 na mahigit. Ngayon nga pong September, 30,000 ang i-deliver nila. Lampas 15,000 na po ang nasa kamay ng COMELEC at sinasubject na po namin to sa tinatawag nating hardware acceptance test. So kung makikita nyo, talagang advance po ang pagsusumite ng Miru. At yung completion po ng kanilang deliveries by December po dapat kompleto na yung 110,000 machines. Kaya nga po inaasahan din namin tuloy-tuloy ang pagpapareceive, tuloy-tuloy din po ang testing ng COMELEC. Attorney, doon naman po sa mga magpaparegister, may extension ba daw yung gustong maghahabol pang magparegister kung hindi makaabot doon sa deadline on September 30? Sir Jake, Sir Admar, no, kinalulungkot po namin, wala na pong extension ng September 30 deadline ng ating voters registration. Napakatagal na po nung sinimulan po namin ang registration, kaya wala na po itong extension dahil kung nababanggit po natin, napag-usapan na natin kanina, October 1 to 8 ay filing na po ng COC. May mga i-resolve po kaming kaso. Mag-iimprenta na kami ng balota by December at kailangan pong pinal ang bilang ng mga ating botante bago po namin gawin ang lahat yan. So kinalulungkot po namin, wala na extension. May sapat na panahon pa naman po, meron pang 2 linggo para yung ating mga local Filipino voters at overseas Filipino voters ay magpa-register sa ating mga registration centers.